So, good afternoon, everyone. Good afternoon, class. So, welcome back, students. So, for today's discussion, we're going to discuss our subject or the introduction to our subject, which is the Elective Gender and Society. So, in our discussion, we are going to discuss or we are going to tackle about the gender, sex, and sexuality. So, first, what is sex? Ano ibig sabihin nun? So, in definition, sex is a biological classification based on external genitalia, penis and testes in males, clitoris and vagina in females, and internal sex organs, ovaries and uterus in females, then prostate gland in males. So, here is the example. So, we have the male reproductive system and the female reproductive system. As you can see here, this my as you can see here, the female reproductive system here is the penis, the testes. So, dyan naglalabas ng sperm. And ito naman, sa babae or female, ito naman ang kanyang vagina. Yan. And din sa ovary, di ba, dun naman lumalabas yung egg cell. Ayan. So, meron silang different reproductive system, but also they have the different function, but same silang nagpo-produce ng para magkaroon ng baby. So, ang male nagpo-produce ng sperm and yung sa female naman nagpo-produce ng egg cell, and kapag nag-combine yon, magkakaroon ng baby. So, ayan. So, kanina, primary sexual characteristic ng male and female. So, ngayon naman, itatakal naman natin or didiscuss naman natin yung secondary sexual characteristic ng male and female at puberty nila. So, sa male, ang first is voice becomes much lower or it breaks. So, ang mga lalaki is madalas nang pumiyok. Kapag nagsasalita sila, madalas silang pumipiyok talaga. Like my classmate. And ganun kapag nagsasalita siya, napiyok talaga siya. So, kapag lalaki, sa puberty niya or nagmamature na siya, madalas talagang pumiyok. And sa babae naman, breast grow, nipples enlarge. So, kaya 'di ba nagbabra na or nagsusuot na ng bra ang mga babae kasi nga lumalaki na yung kanilang breast and nipples. So, next is the hair starts to grow on chest. Sa male to on chest, face, underarms, and in pubic area. So, sa mga lalaki, in different part of their body, like chest, nagkakaroon talaga ng hair. Tapos sa face nila, kaya nga 'di ba meron sila mga balbas, yung beard nila, yan. And sa underarms nila, and sa private part nila or pubic area. So, sa underarms nila is sobrang dami nun, and minsan hindi naman nila, unlike sa babae na binubunot, pero sa lalaki, hindi naman binubunot. So, sa babae din, hair develops underarms and in pubic area. So, kami din, tayo din, mga babae, nagkakaroon din tayo ng hair underarms and sa pubic area natin, sa private part natin. Ayan. So, sa lalaki, body becomes more muscular. So, lumalaki yung mga, nila, shoulder nila, yung body rin nila, nagiging muscular talaga, no? Parang may mga muscle-muscle, ganyan. Tapos yung sa female naman, hip become wider. So, based on what my teacher said nung second year ako, kaya nagiging wide yung hip ng babae kasi hinahanda siya na magkaroon ng baby. So, kasi 'di ba, ang mga babae naman talaga ang nabubuntis at nagkakaroon ng baby. Ayan.
So, next is the penis become larger. Kaya, di ba, sa puberty, di ba, pag lumaki na yung um, mga lalaki, and, nagpapa-circumcise sila. So, ayun. So, next naman is uterus and vagina become larger. And the testers start to produce sperms. So, the testes, nagpo-produce na sila ng sperm. Then, the ovary starts to release eggs and period begin or the menstruation. Sa babae naman, yung ovaries natin, nag-release na sila ng eggs, kaya tayo nagkakaroon ng period or menstruation nga, or sa Tagalog is regla. So, buwan-buwan yan nararanasan ng mga babae. And kapag menopause na, syempre, hindi na yan mararanasan. So, next is, what is intersex? Kung kanina, napag-aralan natin what is sex, so the male and female reproductive system, and what are the genitalia of the male and female. Ngayon naman is the intersex. So ano nga ba yung intersex? So intersex is a general term used for a variety of conditions in which a person is born with a reproductive or sexual anatomy that doesn't seem to fit the typical definition of male or female. So, bakit nga ba ganon? So, yung intersex naman is here. This is the example of intersex. Ayan. Kung makikita nyo sa picture, dalawa yung genitalia niya. Kaya nga, sabi dun, it doesn't fit the anatomy of being male or female. Kasi nga, dalawa yung genitalia niya. So, meron siyang genitalia ng pambabae and meron din siyang genitalia ng panglalaki. So, pero, madidetermine pa rin kung babae siya o lalaki siya at birth, kung ano yung mas dominant sa kanya. Kunyari, mas dominant sa kanya yung pagiging babae, pwede niyang tanggalin yung genitalia ng lalaki para maging babae na talaga siya. And kung mas dominant doon sa bata, yung pagiging lalaki, pwedeng tanggalin yung genitalia ng pambabae, and yung matira na lang is yung panggenitalia ng lalaki. Para paglaki niya, boy siya or girl na talaga siya. So, ganun po siya. So, yung intersex din is also known as hermaphrodite. So, may napanood akong palabas nito, totoong buhay, sa magpakailanman, hindi siya MMK, magpakailanman siya. Ano siya, intersex siya, pero babae siya. Intersex siya, and nalaman niya lang na babae talaga siya nung puberty. At puberty kasi nagkaroon siya ng regla. So, nung bata siya, kala ng magulang niya or yung lola niya is lalaki siya. Pero nung at puberty is nagkaroon siya ng menstruation, kaya nalaman na babae talaga siya. So, ganon. Kung ano yung mas dominant, ayun yung ituturing kung ano siya. So, di ba yun? So, next is, what is gender? Ano naman yung gender? So, gender is the social meaning assigned to sex. So, social meaning. It means, ito yung social concept ng, ito yung social concept ng society natin. Kung ano ba talaga yung ina-assign sa sex. Sa female ba or sa male. So, sa gender, like for example, this one. So, sinasabi ng society, na kapag babae ka, dapat pink, di ba? Associated tayo, ang mga babae associated with pink. And kapag lalaki naman, associated with blue color, di ba? Kapag babae ka, dapat yung laruan mo is pang girl, like dolls, luto-lutoan, like that. Like that one. So, pag lalaki ka naman, ang mga toys mo dapat ay robot, trucks, or mga cars. Dapat ganun. Ganun yung sinasabi ng society na kung babae ka, dapat ganito. Pag lalaki ka, dapat ganito. So, ayun po yun. Pero, iba naman ito sa gender roles. So, ano nga bang ibig sabihin ng gender roles?
So, traditional gender roles, or ano ba yung definition niya? Ano ba yung meaning ng gender roles? So, traditional gender roles refer to the societal expectations associated with being male or female. So, ano yung ina-expect sa'yo ng society na dapat gawin mo as male and female? Ayan. These roles often dictate opportunities and responsibilities deemed appropriate to its gender. So, kung ano yung appropriate kung sa pagiging babae mo at pagiging lalaki mo. Ayan. Over time and across cultures, these roles can evolve and vary. In modern Western culture, they're increasingly seen as a trait. So, for example, domestic responsibility. So, domestic responsibilities. What it does mean. So, ano ibig sabihin nun? Yung sa Tagalog, di ba? Traditionally, dito sabi examples, traditionally, women were expected to handle household chores and caregiving duties. So, kapag babae ka, ikaw yung nakatoka sa paglinis ng bahay. Ikaw ang mag-aalaga ng mga bata. Ikaw ang mag-aalaga ng asawa mo. Ikaw ang maglalaba. Ikaw ang magluluto. Ganon sa mga babae. Like then, nung unang panahon pa lang, di ba? Yung mga dato pa lang, yung mga raha pa lang, and nung dumating din yung mga Kastila, ganun din, di ba, yung trato sa mga babae, na sa bahay lang sila, na, ayun nga, sila yung mag-handle ng mga chores sa bahay. Sila yung magluluto, sila yung mag-aalaga ng mga anak nila, di ba? Ganun yung mga babae dati. So, iba na ngayon, di ba? Pero pag-aaralan pa natin yan mamaya. So, next naman is yung sa mga lalaki, they are the breadwinning. So, men used to be universally seen as having a duty to be a primary earners and final financial providers for their families. So, kapag lalaki naman, sabi ng society or gender roles, sila ang magtatrabaho. Sila ang magpo-provide ng mga pangangailangan sa pamilya. 'Di ba? So, sila yung bumibili ng grocery, sila yung bumibili ng kung ano yung pangangailangan sa bahay nila. So, 'di ba? Ayun yung sinasabi ng gender roles or kung ano yung society, kung ano yung ine-expect ng society sa pagiging babae mo at sa pagiging lalaki mo. Pero ngayon, 'di ba? Ngayong panahon natin, hindi na ganyan. Yes, meron pa din, pero yung mga babae din is nagtatrabaho na din. Pero minsan din, yung mga lalaki din, meron ding house husband, di ba? Na sa bahay lang sila yung gumagawa ng um, household chores, nag-aalaga ng mga bata. So, iba na ang panahon natin ngayon sa dating panahon. So, ayan. Next is the gender identity. Ano nga ba yung gender identity? Yan. Makikita niya sa picture. Lalaki siya. And, saan kaya ako? Dito ba ako sa pambabaeng CR? O dito ako sa panlalaki? So, ano nga ba yung identity ko? Ano nga ba talaga ako? Sino ba talaga ako? Yan. Minsan, naisip ba natin yan? So, ayan. So, what is gender identity? Anong ibig sabihin nun? Ano ang meaning nun? So, it is an individual self-conception as man or woman. So, self-conception. Kung ano yung feel mo na ikaw. So, ayun nga. Kung, for example, I am a woman. And feeling ko, I'm not woman talaga. I feel that I am a man na nasa katawan lang ng babae. So, ayun. Ibig sabihin, self-conception ko, yung gender identity ko, or ina-identify ko yung sarili ko na man ako, hindi ako babae. Pero, nasa babaeng katawan ako. Ganun yung gender identity. Ganun yung gender identity. So, next is the three terminologies that we are going to discuss.
First is the transgender, second is the transsexual, and the transvestite. So, ayan, throughout the lesson, yan, pag-aaralan natin to. So, first is what is transgender? So, transgender is a broad term that can be used to describe people whose gender identity is different from the gender they were taught to be when they were born. So, ganon yung example ko kanina. Ayun. So, in-identify ko yung sarili ko as man, for example. And then, in-express ko na yung sarili ko. So, kung sa transgender, in-express ko na yung sarili ko as a man. So, magsusot ako ng panglalaking kasuotan. Gano. In-express ko na yung sarili ko as transgender or nag-transform ako as a, nag-transform yung isang tao bilang ibang tao ulit. Like, kunyari sa, for example, is yung mga gay, di ba? Pinanganak silang lalaki. Then, pinanganak sila and they have the genitalia of lalaki or male. Tapos, they thought to be a woman. So, yung gender identity nila is women pala sila. Yun. So, nag-transform sila as a gay. So, nagsuot sila ng pambabaeng damit, nag-makeup sila, nagpahaba sila ng buhok, nag-inom sila ng pills para lumaki yung breast nila. So, ganon. Nag-transform lang sila. Lalaki sila and nag-transform sila into another person. Ayan. Next is, so, yung transgender, ganun lang. Nag-transform lang sila. Hindi sila nagpa-reassignment or hindi sila nagpa-surgery ng kung ano man sa katawan nila para maging babae or lalaki. So, kasi, dati, pag narinig ko yung transgender, naiisip ko lagi na, ay, transgender, alam ko, nag-ano yan eh. Nagpapalit yan ng ano, ng genitalia niya. Ganun. Ganun yung nasa isip ko dati. Pero, habang inaaral ko ulit to, and napag-aralan namin last time sa subject namin ng Gender and Society, doon ko nalaman na magkaiba pala ang transgender. So, doon sa nagpapapalit ng genitalia. So, ayun na yung top 10 most beautiful Filipino transgender. So, these are the example ng transgenders na nandito sa Pilipinas. 'Di ba? Nakikita natin yan sa TV. Lalo na sa mga pageants, 'di ba? So, ayan. Yan sila. So, next, ito na yung sinasabi ko kanina na nagpapalit ng genitalia. So, ang tawag doon is transsexual. So, hindi transgender, transsexual yun. So, denoting or relating to a transgender person, especially one who has undergone gender reassignment. So, transgender sila because gusto nilang mapalitan yung genitalia nila para maging maging yung gusto nila yung mangyari sa kanila. Kunyari, gay sila. Di ba nag-transform na sila, transgender nga sila, tapos nag-transform na nga sila. So, gusto niya talaga maging babae. So, nagpapalit siya ng genitalia ng lalaki or naging vagina na yung, yung penis niya. So, nagpunta siya ng ibang bansa, tapos nagpa-surgery siya. And, reassign niya yung gender niya. So, ganun yung transsexual. Nagpapalit siya ng genitalia para maging babae siya or maging lalaki siya. Pero parang wala pa akong naririnig or nakita sa social media na about sa lalaki na nagpapalit ng penis. Yung sa mga babae, like yung mga lesbian, nagpapalit ng penis. Wala pa akong ganong nabalitaan. Pero sa mga lalaki na nagpapalit ng vagina, merong mga ganon. Ayun. So, ayan yung example ng transsexual. Like what I've said kanina, ayan yung lalaki, tapos nagpapalit na ganito na. Babae na sila. So, ayan. Ayan, transsexual. Lagi niyong tatandaan na kapag transgender is nag-transform lang sila into another person, but
Pag transsexual naman, nagpapalit sila or nag-undergone sila ng surgery. Next is the transvestite. So, yung transvestite, a person who dresses in clothes primarily associated with the other sex. Typically use of a man. So, typically talaga yung mga lalaking gumagawa nito. Ito po yung example. Ayan, yung example. It is also known as cross-dresser. Yung transvestite is also known as cross-dresser. Nasasayahan sila o nagkaka-pleasure sila kapag nagsusuot sila ng damit na dapat pang opposite sex. Like here, sa example, lalaki siya, and then nasasayahan siya kapag nagsusuot siya ng pambabaeng damit. So, dito, it doesn't mean na kapag nagsuot siya ng pambabaeng damit, it's gay na siya. And ganun din sa babae, it doesn't mean na kapag nagsusuot siya ng panlalaking damit, lesbian na siya. Pero, may mga crossdresser talaga na bakla talaga, or gay talaga, or lesbian talaga sila. Pero, kapag transvestite daw, or crossdresser, nasasayahan lang talaga sila, na napipleasure sila, na magsuot ng damit na pang-opposite sex nila. Ayun po, ang transvestite or crossdresser. Ayan. So, gender identity. So, ano nga yun? Sa female, woman, or girl. So, sa male naman, male, man, boy, and the other genders. So, gender expression naman, kung paano mo in-express yung gender mo. Feminine ba? Babae ba? Masculine ba? Or lalaki ba? Or others. So, sex assigned at birth. So, yung pinanganak ka, di ba, may tatlo yon. Yung male, no, babae ka, pinanganak ka, meron kang genitalia ng pambabae. Sa female yon, may genitalia ka ng pambabae. And next is male, meron kang genitalia ng panlalaki. Next is the intersex, which is also known as hermaphrodite, na meron kang intersex, kumbaga, dalawa yung genitalia mo. Babae, may pambabaeng kang genitalia, may pang lalaki kang genitalia. Pero kung ano yung mas dominant, yun ka talaga. So, ayun. So, physically attracted to, na-attract ka ba sa babae, sa women? Na-attract ka ba sa lalaki, or men, or the other genders? Next is emotionally attracted to. Yan, katulad sa physically, na-attract ka din ba sa babae, women, sa men, and the other genders? So, pag-aaralan natin yan. So, ngayon, i-discuss naman natin is about the sex and sexuality. Ano nga ba ang sex and sexuality? So, what is sex? So, based on that feature, makikita na natin yung ibig sabihin ng sex. Di ba? So, ayan. Sex is an act of sexual intercourse. It is also a biological source of reproduction. So, di ba? Pag nagsisex, nagkakaroon ng baby. Ayan. So, bakit nga ba ginagawa ng sex? Why do people have sex? Or yung pagtatalig sa Tagalog. So, why do people have sex? Ano nga ba? Bakit nga ba sila nagkaganon? So, they are in love. Mahal nila ang isa't isa, kaya daw nagsisex. So, ayan. Next is, they want to have a children. So, for example, is, nagpakasal na sila, and gusto nila mag-build ng family nila, kaya nagsisex sila. Yung babae and lalaki, para magkaroon ng anak. Yan. Sa their own family. Next is, it feels good. So, ayan. Based on what I've searched, yung sex daw, or yung pagtatalik, is na puproduce ng endorphins. These endorphins are hormones which are naturally released during sex. They are known to improve your mood,
thereby boosting your happiness levels and helping you to stay emotionally healthy. So kapag ginagawa daw yung pagtatalik or sex is, it feels good or nagiging happy ka. So next is peer pressure. Dahil sa peer pressure nga. Dahil sa mga barkada. Yan. Diba? Dahil sa pagbubuno. Yan. Pang-aasar ng mga barkada. Yun. Kaya nila ginagawa yan. And next is the media influence. Like sa mga palabas. Diba? Sa mga teleserye ngayon. May mga bed scene. Diba? So, ito namang mga kabataan, na-curious sila sa mga ganun. Kaya naman, ginagawa nila. Kaya naman, madaming, diba? Madami pa rin ang teenage pregnancy sa panahon ngayon. So, next is the sexual orientation. Ano nga ba yan? So, sexual orientation is the emotional, romantic, or sexual attraction that a person feels toward another person. So, sexual orientation, ito na yung nararamdaman mo sa isang tao. Na-attract ka sa kanya emotionally, na-attract ka sa kanya romantically, or sexually, na-attract ka sa kanya, nagugustuhan mo siya, ay, crush ko siya eh. Ay, gusto ko na yata siya, ganyan ang sexual orientation. Meron kang na nararamdaman sa isang tao. So, example nito is heterosexual, homosexual, and etc. So, we are going to discuss this two and the other two. So, the heterosexual. Ano nga ba heterosexual? It is sexually or romantically attracted exclusively to people of the other sex. So, this heterosexual, it means babae and lalaki lang siya. So, two opposite sex. So, nagugustuhan mga babae and nagugustuhan ng lalaki. Ganun siya. Heterosexual. And as Christians, di ba, naniniwala din tayo dito sa heterosexual na ang babae at lalaki lang. Pwede. So, ganun. Next is the homosexual. Homosexual or homosexual. It is sexually or romantically attracted to people of one's own sex or gender. So, ano ibig sabihin nito? Kung papadiliin natin is same sex siya. So, nagkakagusto ka sa kapares mong sex. Like, kunyari, ako, nagkakagusto ako sa babae. Babae ako, di ba? So, kapag isa naman lalaki, nakakagusto siya sa lalaki. Tapos, meron ding sa gender, like, yung lesbian, nakakagusto siya sa gay. Ganon. Ganon yung homosexual. Nakakagusto sila sa one's own sex nila or sa gender nila. Kapares nila ng gender. So, next is the bisexual. So, bisexual is used to describe a person who experiences emotional, romantic, and or sexual attraction to, or engage in romantic or sexual relationship with more than one sex or gender. So, nagkakagusto sila sa, kunyari, babae, nagkakagusto siya sa lalaki. Tapos, nung nag-break sila, nagkakagusto naman siya sa babae. Tapos, ganun lang. Yung ano niya. Nakagusto siya sa babae or lalaki. Or pwede siya magagusto sa gay and pwede rin siya magagusto sa lesbian. Ganun. Ganun siya. So next is the asexual. So asexual is a term used to describe someone who does not experience sexual attraction toward individual of any gender. So, yung asexual naman is, ito na yung wala siyang nararamdaman na attraction or romantically or sexually attracted sa kahit anumang gender or kahit anumang sex. So, ganun siya. Pero it doesn't mean naman na kapag asexual ka, hindi ka na nagkaroon ng relationship. Hindi ka na magkakaroon ng relationship. So, di ba nababago naman yan? So, ayun po. So, next is, we're going to summarize the differences of sex and gender. So, ano nga ba yung pagkakaiba nila? So, yung sex is biological. Kanina nga, di ba, sa first topic natin, sex is biological classification of male and female.
Kasi meron nga silang um, um, male genitalia and female genitalia. So, next is the gender. It is cultural. Kasi 'di ba society yung nag-decide kung ano yung uh, dapat sa babae at dapat sa lalaki. So, next is, biological naman is given by birth. So, kapag pinanganak ka, ayun ka, babae ka or lalaki. Then, kapag sa gender naman, cultural siya, di ba kanina? And learn through socialization. So, natututunan siya dahil sa pagsasalamuha natin sa ibang tao. Therefore, ang sex is cannot be changed. For example, only women can give birth. So, ayan, yung sex or yung biological natin, classification as male and female, hindi siya nababago. Yes, pwedeng mabago yung genitalia ng babae or lalaki, but hindi na mababago na babae siya o lalaki siya. Kasi 'di ba? Um, yung like dito, example ng sa sex. And sa gender naman, therefore, can be changed o nababago siya. Kapag sa sex is innate na siya, pagka-born sa kanya or pagkapanganak sa kanya, nandun na yun. But kapag sa gender naman is hindi siya innate or nababago talaga siya. Dahil nga natututunan lang natin siya sa socialization natin or sa surroundings natin. For example, women and men can work as a teacher, engineers, and laborers. So, ayan po. So, ngayon, we are done sa ating discussion. We are going to do or you are going to do your activity number 2. So, ano nga yung activity nyo? So, you are going to list down 5 words that too shameful to tell or taboo words associated to gender, sex, and sexuality. And kapag nasulat nyo na yung words na yon, 5 words na shameful na or taboo words na yon associated with gender, sex, and sexuality, isulat nyo din kung ano yung naramdaman nyo kapag sinasabi yon or kapag naririnig nyo yung salitang yon. Like for example, yung mga salitang like gay. Anong nararamdaman nyo pag narinig yung gay na word? Kapag kunyari, yung ducks, ano ba yung jutay? Yung ganun. Kapag naririnig yung mga words na yon, ano yung nararamdaman nyo? Or, ayun nga, ano yung nararamdaman nyo kapag naririnig nyo yun or sinasabi yun sa inyo? Ayan. Ayun yung activity number 2 nyo. So, I expect din na be creative kayo, ha? Huwag lang ilalagay sa Microsoft Word, yung word, then lagay nyo lang yung feelings nyo doon. Be creative. Hindi ko sinasabi na doon nyo lang ilagay. Pwede nyo designan nyo sa Canva or saan gusto nyo yung platform na ilagay. Basta be creative. May plus grades yon kapag creative kayo. Ayan. So, ayun lang po ang ating lesson for today. And thank you for listening, class. Have a good day.